Maligayang pagbabalik sa Oprah Recap muli. Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Matagal ng panahon ang nakalipas, ang lupa ay nahati sa tatlong kaharian, ang langit kung saan naninirahan ang mga Diyos, ang lupa kung saan nakatira ang mga tao at ang ilalim ng mundo kung saan ang mga demonyo ay patuloy na nagdurusa. Papalapit na ang araw para sa muling pagkakatawang tao, na nagbibigay sa mga demonyo ng pagkakataong lumitaw sa mortal na kaharian. Si General Zhang mula sa Celestial Army ay nagboluntaryo upang bantayan ang lungsod ng Ho, kung saan matatagpuan ang kasumpa-sumpa na Panginoon ng demonyo. Kasabay nito, maraming halimaw ang lumilitaw sa lungsod at sinisimula na salakayin ang lahat sa lugar na pinapatay ang mga tao at dinadala ang kanilang mga kaluluwa sa kailaliman. Dinadala ng mga demonyo ang mga kaluluwa na kanilang ninakaw at inilalagay ang mga ito sa loob ng madilim na kristal, kung saan ang mahika ay nagpapahintulot sa kanila na muling magkatawan tao at umalis sa nakakatakot na lugar na ito. Gayunpaman, ang isang lalaking nagngangalang Kenji ay nagnakaw ng kristal habang ang iba ay hindi nakatingin, ngunit ang kanyang kakaibang pag-uugali ay mabilis na napansin ng isang demonyong butiki, na inalis ang kanyang balabal na nagpapakita na siya ay isang magnanakaw. Ang lahat ng mga halimaw ay mabilis na kumilos at hinabol ang lalaki, kaya siya ay napilitan na tumakbo para sa kanyang buhay. Isang malaking demonyo ang muntik nang makalapit at muntik nang makahuli sa kanya, ngunit siya ay nakatakas sa tamang oras sa tulong ni General Zhang na humila sa kanya palayo. Ang demonyong butiki ay nagbagong anyo sa isang babae at nagmadaling pigilan ang magnanakaw, ngunit nakatakas pa rin sila. Galit na galit ang demonyong Panginoon sa kanyang mga alip-oras dahil sa pagkawala ng isang bagay na napakahalaga, kaya mabilis na pumunta sa isa sa kanyang pinakamakapangyarihang tinyente na pinangalanang Snow, at sinabi sa kanya na kunin ang kristal kahit na anong mangyari. Pagbalik sa kaharian ng tao, binigyan ng general si Kenji ng gamot na maiinom na sinasabing mas mabilis nitong mapapagaling ang kanyang mga sugat. Sinabi niya sa lalaki na dapat silang maghanda upang labanan ang mga demonyo, dahil ang mga halimaw ay aatake kaagad pagkatapos mawala ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Binigyan niya si Kenji ng isang mahiwagang pamaypay at nilagyan ito ng dugo ng lalaki, na nagdulot ng pagbabago at ginawang isang higanteng demonyo ang mandirigma. Tumingin si Kenji sa tubig at nakita ang sarili na labis na natakot sa refleksyon. Binabalaan siya ng Diyos na huwag magpapalit ng anyo sa harap ng mga tao, dahil tiyak na hindi nila siya magugustuhan kapag nakita nila ang nakakatakot niyang hitsura. Sinimulan ni Kenji ang pagsasanay sa ilalim ng mga tagubilin ng Diyos, at sa lalong madaling panahon ay natuto na makontrol ang pagpapalit ng anyo kapag gusto niya. Inilabas niya ang napakalaking espada na nakapaloob sa kanyang katawan at nagsimulang makipaglaban sa Master, ngunit ang kanyang mga galaw ay napakabagal pa rin at nabigo na makatama kahit isa. Ang general ay nagbigay sa kanya ng isa pang inumin, na nangangako na ang gamot ay makakatulong sa kanya na gumaling ng mas mabilis. Pagbalik sa lungsod ng Ho, ang mga tao ay yumukod lahat sa harap ng general na kinikilala bilang Diyos at pinanood ang matandang lalaki na nagbibigay ng maitim na kristal sa kanyang mahiwagang hayop na tinatawag na kilin. Ipinangako ni General Zhang sa mga tao na malapit na silang manalo dahil nasa kanila na ngayon ang maitim na kristal. Pagkaraan ng 7 araw sa gabi ng muling pagkakatawan tao, ang mga kaluluwang kinuha ng mga demonyo ay ibabalik sa mga tao at ang kanilang mga mahal sa buhay ay muling bubuhayin. Binalaan niya ang lahat na mag-ingat sa mga demonyo dahil tiyak na aatake sila sa lungsod upang mabawi ang kanilang kayamanan. Maya-maya, maraming mga taga-aliw ang dumating sa mga tarangkahan ng lungsod at nagnanais na pumasok upang maging punong abala ng kanilang palabas para sa mga tao. Ang mga lalaki ay mabilis na natutulala sa mga babae habang ang kanilang mga asawa ay sumisigaw sa kanilang mga tainga. Dumating si Kenji upang siyasatin ang mga karwahe, at laking gulat niya nang makita ang isang magandang babae na nakasuot ng puti. Mukhang kilala ng mandirigma ang babae mula sa kanyang nakaraan, ngunit pinabulaanan niya ang pahayag at sinabihan siyang tawagin siyang Snow. Bago umalis ang babae ay hinawakan ni Kenji ang kanyang kamay at nagkomento sa kung gaano kalamig ang kanyang mga kamay na parang may kahalintulad siya na di niya maalala. Kilala pala ni Kenji ang babae noon pa man, ang kanyang larawan ay nakasabit sa kanyang kwarto. 3 taon na ang nakalilipas habang nag-aaral upang maging isang scholar, nakita ng lalaki ang babae sa kanyang pintuan at agad na umibig, na nagudyok sa kanya na gumuhit ng larawan ng babae. Bumalik siya kinabukasan na ikinagulat ng lalaki, at nang hawakan ni Kenji ang kamay ng babae ay nagkomento siya kung paano siya nakakaramdam ng sobrang lamig.
Mabilis na nahulog ang dalawa sa isa't isa at wala silang inaksaya na oras bago nagsimula ang ilang agresibong yakap. Nais malaman ng babae kung ang isang tao ay maaaring magmahal ng isang demonyo, ngunit ang lalaki ay hindi inisip na maaari itong mangyari na hindi alam na ang kanyang kasintahan ay mula sa ilalim ng mundo. Nang gabing iyon ay umalis ang babae na umiiyak, matapos mapagtanto na hindi siya matatanggap ni Kenji kung sino siya. Pagbalik sa kasalukuyan ay sinimulan na ng mga nagtatanghal ang kanilang palabas, habang ang lahat ng mga taga-nayon ay nagtitipon sa lugar na natutulala sa kagandahan ng mga babae. Gayunpaman, napansin ng demonyong butiki na naruroon ang lahat maliban kay Kenji kaya ipinaalam kaagad sa kanyang kapatid. Nag-iwan si Snow ng isang sulat sa pintuan ng pangunahing karakter, na humihiling sa kanya na makipagkita upang magambala siya sa kanyang pagbabantay. Ang lalaki ay dumating sa kanyang silid at mabilis na sinapian ng kanyang kagandahan, dahil siya ay labis na nangungulila sa kanya sa mga taon na siya ay wala. Nagsimula ang matinding yakap sa pagitan ng dalawa na maghahanda na sana para sa isang maaksyon na eksena ngunit napansin ni Kenji ang mga yelo sa likod niya. Kaya mabilis na pinatigil ang babae sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga espesyal na bahagi ng katawan. Mabilis siyang sumugod sa templo kung saan binabantayan ng mahiwagang kilin ang kristal. Kinuha niya ang bagay mula sa kahon dahil inaasahan na susubukan ng mga demonyo na nakawin ito ngayong gabi. Tulad ng inaasahan ng lalaki, isang higanteng demonyo ang dumating sa templo at sinimulan ng kilin na salakayin ang halimaw at galit na galit sa kanilang labanan. Nag-ibang anyo na rin si Snow bilang isang demonyo, at nagpatuloy sa paghahanap sa kristal sa loob ng gusali. Mabilis niyang nahanap si Kenji sa kanyang demonyong anyo na nagbabantay sa templo at inatake ang lalaki mula sa likuran. Si Snow ay umatake sa pamamagitan ng paghagis ng maraming tipak ng yelo kay Kenji, na pinipilit ito na umiwas kaagad at halos hindi makatakas sa mabangis na pagsalakay. Ang babae ay patuloy na inaatake ang lalaki at kalaunan ay nahuli siya sa dingding at ginawang yelo, habang ang demonyong butiki ay nagbago sa kanyang tunay na anyo at dumating sa harap ng kahon na hindi alam na ito ay wala ng laman. Nagagawa ni Kenji na makawala sa yelo at nagsimulang mag-ipon ng napakalaking enerhiya, bago pakawalan sa isang mabilis na pag-atake na nagpaatras sa mga demonyo. Kasabay nito, ang kilin ay nagpalabas ng apoy mula sa bibig nito na pinipilit ang higanteng demonyo na tumakbo at kalaunan ay nakulong siya sa mga nahulog na bato. Ang mahiwagang hayop ay sumugod patungo sa kaaway at kinagat ang leeg nito, na pinapatay siya sa proseso. Dinala ng demonyong butiki ang kahon sa kanyang amo na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit nang buksan niya ang lalagyan, isang piraso ng bato lamang ang nasa loob. Dahil napagtanto na sila ay nalinlang, ang hari ng demonyo ay nagalit, dahilan para siya ay magbago sa kanyang tunay na anyo. Samantala, iniabot ni Kenji ang kristal sa kanyang master na binabati ang lahat na muli silang nanalo sa labanan. Inilabas niya ang mga nagtatanghal at itinali sila sa isang haligi, na pinipilit silang ipakita ang kanilang tunay na anyo na lumalabas na mga mas mababang demonyo sa lahat ng uri. Sinimulan ng mga tao na patayin ang mga halimaw at ipinadala ang kanilang mga kaluluwa patungo sa kristal. Galit na galit si Snow habang nanonood mula sa mga nagkukumpulang mga tao at nagsimulang magbagong anyo. Sinusubukan na patayin ng Diyos upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Mabilis na nagtagumpay ang master na matalo siya na pinilit siyang bumalik sa anyong tao sa harap ni Kenji na nagulat. Inutusan ng master ang kanyang mag-aaral na patayin ang demonyo. Ngunit nakakagulat dahil ang lalaki ay tumanggi at nagmakaawa sa harap ng general na iligtas ang buhay ng kanyang kasintahan. Nang makitang ipinagtanggol ng kanyang estudyante ang demonyo, sinubukan ng master na patayin mismo ang babaeng demonyo ngunit pinigilan ito ni Kenji upang protektahan ang kanyang iniibig. Ang kanilang mga atensyon ay mabilis na napunta sa demonyong Panginoon na dumating sa mga tarangkahan ng lungsod kasama ng kanyang hukbo ng mga halimaw. Ang mga sundalo ay nagsimulang magpaputok ng maraming palaso sa mga kaaway. Ngunit ang kanilang bilang ay napakarami at ang mga demonyo ay madaling nakapasok sa lungsod habang sinisira nila ang mga tarangkahan. Ang kilin ay nagmamadaling lumabas ng templo at sinubukan na salakayin ang Panginoon ng demonyo. Ngunit ang kilin ay mabilis na natalo ng halimaw nang ito ay itinapon sa mga dingding. Ang mga demonyo ay nagpatuloy sa pagtungo sa sentro ng bayan, na pinigilan lamang nina General Zhang at Kenji. Sinubukan ng master na general na salakayin ang mga kalaban sa pamamagitan ng pagpapaputok ng marami, ngunit hindi ito naging epektibo dahil muling nagpalit anyo ang Panginoon ng demonyo sa totoong anyo nito. Nakita ito ng master at mabilis na sinaksak si Kenji sa dibdib.
na pinipilit na mag-ibang anyo bilang isang mabangis na halimaw upang labanan ang Panginoon ng mga demonyo. Hinabol ng demonyong Panginoon si Kenji sa taas ng bubong habang ang lalaki ay desperado na tumatakbo na sinusubukan na iwasan ang mga pag-atake. Tumalon ang demonyo patungo kay Kenji at hinarap siya, ngunit nagawang kagatin ni Kenji ang isa sa mga ulo ng demonyo at nagawang makalaya. Tumakbo ang mandirigmang si Kenji patungo sa lawa at tumalon sa loob ng tubig. Sinusubukan na makuha ang kalamangan habang inaakit ang demonyo sa ibang kapaligiran. Sumunod ang demonyong halimaw sa pamamagitan ng pagpasok din sa tubig, na nagbibigay ng pagkakataon kay Kenji na atakihin siya mula sa likod at itumba siya papunta sa mga pader. Galit na galit ang demonyo at pinatamaan ang lupa, na nagdulot ng malaking puwersa na lumalamon sa pangunahing tauhan habang sinusubukan niyang tumakas. Sa halip na patayin si Kenji, sinubukan ng demonyong halimaw na dalhin ang lalaki patungo sa ibabaw ngunit nagising ang mandirigma at inatake ang demonyo sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang braso. Binuhat niya ang halimaw at itinapon patungo sa lungsod, na naging sanhi ng pagbagsak ng demonyo sa mga gusali. Ang nilalang ay mabilis na nakabawi mula sa pagkahulog at galit na umatungal habang si Kenji ay dumating din sa lokasyon. Ngunit ang nakakagulat ay pinayagan niya ang demonyo na umalis bilang kapalit para sa hindi pagpatay sa kanya ng mas maaga, at hindi pinansin ang mga utos ng kanyang master. Labis na nagalit ang general na sinuway siya ni Kenji na pumanig sa kaaway, saka inutusan ang lalaki na patayin kaagad ang demonyo na si Snow. Dumating ang mandirigma sa bilangguan kung saan ang babae ay patuloy na pinahihirapan ng mga selyo ng demonyo. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, pinalaya siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagputol ng mga selyo at nangakong poprotektahan siya mula ngayon. Nang makarating sila sa isang bahay upang magtago mula sa mga sundalo, nagsimulang mawala ng kontrol si Kenji sa kanyang sarili habang nagsisimulang maganap ang pagbabago. Ang lalaki ay tumawa na parang baliw at inatake ang babae na inipit niya sa lupa, ngunit mabilis siyang napigilan ng demonyong butiki sa utos ng Panginoon ng demonyo. Binigyan niya siya ng parehong elixir gaya ng binigay sa kanya ng Diyos at ipinaliwanag na ang tunay na layunin ay pakalmahin ang mapaghiganting espiritu ng lalaki. Matagal na palang namatay si Kenji noong pangwakas na pagsusulit para maging scholar. Ang punong guro ay sinuhulan ng pamilya ng ibang mga mag-aaral, at pinili na hindi ipasa si Kenji upang bigyan ng puwang ang ibang mag-aaral. Ang lalaki ay binansagan bilang isang manloloko at dinala upang patayin, na iniwan ang kanyang espiritu na hindi matahimik. Uminom siya ng elixir upang mabawi ang kontrol sa kanyang katawan, at planong pumunta sa ilalim upang malaman ang katotohanan mula sa demonyong Panginoon. Dumating ang dalawa sa impyerno at nakita ang maraming demonyong nakapalibot sa kanila habang sa huli ay lumitaw ang Panginoon ng demonyo. Sinabi sa kanya ng halimaw na siya ay walang iba kundi ang isang mapaghiganti na espiritu na muling binuhay ni General Zhang, ang master na kinikilalang Diyos ng mga tao, upang nakawin ang itim na kristal mula sa mga demonyo. Ipinaliwanag niya na ang lalaki ay ginawang demonyo ng Diyos, dahil walang sino man maliban sa mga demonyo ang maaaring makapasok sa kaharian na ito. Tumanggi si Kenji na tanggapin ito at galit na umatake, ngunit napaatras siya ng karakter ng halimaw na nagdudulot ng malaking pagsabog, na kalaunan ay nagsiwalat sa anyong tao ng demonyo. Tila sinabi ni General Zhang sa hari ng demonyo na salakayin ang lungsod upang makakuha ng higit pang mga espiritu upang makatulong sa muling pagkakatawan tao ng mga demonyo, ngunit lumikha ito ng matinding takot sa mga tao at bilang resulta ay tinanggap nila ang general, ang master bilang isang tagapagligtas na Diyos nang walang tanong. Ang totoo ay gusto ni General Zhang ang itim na kristal para sa kanyang sarili upang masipsip niya ang mga kaluluwa ng lahat ng mga demonyo at tao sa gabi ng muling pagkakatawan tao, na magbibigay sa kanya ng malaking kapangyarihan na higit sa sinumang Diyos. Naniniwala ang demonyong Panginoon na si Kenji lamang ang makakapagligtas sa mga kaharian at maibabalik ang mga ito sa kaayusan dahil siya ay nilikha sa pamamagitan ng paggamit ng sariling kapangyarihan ng Diyos. Ibinigay ng haring demonyo ang lahat ng kanyang lakas kay Kenji, upang mailigtas niya ang lahat ng mga demonyo mula sa pagkawasak. Kinabukasan, pumunta si Kenji sa lungsod at sinubukan na balaan ang mga tao tungkol sa kanilang Diyos, na nagpaplanong gamitin sila bilang mga sakripisyo para sa kanyang sariling ambisyon. Gayunpaman, walang naniniwala sa mga salita na sinasabi niya, lalo na pagkatapos niyang ipagtanggol ang demonyo ng niebe at tulungan siyang makatakas. Biglang dumating ang Diyos at yumuko ang lahat bilang parangal sa kanilang Diyos, ngunit si Kenji ay sumulong sa galit at patuloy na sinisisi si General Zhang sa masasamang gawain.
Gumagamit ang Diyos ng mahika at pinilit ang lalaki na magbago, habang ang lahat ng mga tao ay nagsimulang batuhin si Kenji na naniniwalang siya ang tunay na kontrabida. Ang puot ng mga tao ay naging dahilan upang mawala ng kontrol si Kenji at nagbagong anyo bilang demonyo na ikinatakot ng lahat ng nasa paligid niya. Ang mga sundalo ay nagsimulang bumaril ng mga palaso sa pangunahing karakter, na nagdulot ng malaking pinsala dahil wala siyang matatakbuhan. Sa kabutihang palad, si Snow ay dumating sa tamang oras at nagpalabas ng bagyo ng yelo na humaharang sa kanilang paningin, at nilayo ang kanyang kasintahan mula sa panganib. Galit na galit si Kenji dahil tinatawag siyang kontrabida at sumisigaw sa galit, na nagdulot ng malaking pagsabog sa loob ng lawa. Walang magawa na tumakbo siya palayo sa lungsod at tumangging harapin ang katotohanan, ngunit hinabol siya ni Snow at kalaunan ay pinatahimik ang lalaki gamit ang kanyang yakap. Sinabi niya sa kanyang kasintahan na huwag mahiya dahil ginawa niya ang lahat ng tama, ngunit hindi naniniwala si Kenji na mahalaga ito dahil lahat sila ay papatayin ng itim na kristal sa lalong madaling panahon. Mahigpit na nagyakapan ang dalawa nang tuluyang nawala ng malay si Kenji dahil sa pagod. Nang magising ang lalaki sa gabing iyon, nalaman niyang umalis na si Snow at malamang na pinigilan ng Diyos sa pagkasira ng mga tao. Kasabay nito ay pinakawalan ni Zhang ang itim na kristal sa lungsod, at ang mga kaluluwa ng mga tao ay hinihigop pataas. Gayunpaman, ang kanyang ritual ay nag-ambala ni Snow na dumating upang pigilan ang masamang Diyos sa pagpapatuloy ng kasamaan. Kinukutya niya ang Diyos sa pagiging huwad na Diyos at sinimulang salakayin siya ng galit na galit gamit ang kanyang kapangyarihan na yelo, ngunit mabilis na nakontra ito ni Zhang at iniwasan ang mga elemento. Nagbagong anyo si Snow bilang isang demonyo at sumugod kay Zhang, habang sinusubukan ng Diyos na pigilan siya gamit ang kanyang mahika. Ang babae ay nagawang ihagis ang kristal sa hangin, at sumugod pa sulong na sinusubukan na ilayo ang bato mula sa Diyos. Mabilis na lumipad si Zhang sa kalangitan at kinulong siya gamit ang kanyang mahika bago pa mahawakan ni Snow ang kristal. Nagtawag siya ng kidlat mula sa langit at pinatama sa demonyo ang napakalakas na kapangyarihan na naging dahilan para hindi siya makagalaw. Binasag ni Kenji ang mga tarangkahan at nagmamadaling pumasok sa gusali, para lamang makitang may naganap ng labanan. Tumalon siya sa bubong at nakitang kinulong ni Zhang ang kanyang kasintahan sa isang silang teknik, na naging dahilan para siya ay magalit ng todo. Si Kenji ay nagpalit anyo ng marahas at hinawakan ng Diyos, ipinalo-palo siya sa pader at sinipa na parang manika. Siya ay nagmadali patungo sa lumilipad na Diyos at galit na inatake ito, at sinuntok siya papunta sa mga gusali bilang isang resulta. Mabilis na nakabawi si Zhang at sinaktan si Kenji gamit ang hindi kapanipaniwalang bilis, na hindi pinahihintulutan ng lalaki na makalaban sa anumang paraan. Ngunit ang pangunahing karakter ay agad na nakaganti sa Diyos at sunod-sunod na sumuntok, na pinipilit na makapasok sa loob ng kalasag ng kalaban. Inilabas ni Kenji ang kanyang espada mula sa likod at sinaktan ang Diyos gamit ang napakalakas na puwersa, sinira ang harang at hiniwa ang matanda gamit ang sumunod na pag-atake. Ang Diyos ay sumabog sa huling sandali at sa wakas ay namatay, na nagpapahintulot kay Snow na makalabas din mula sa kanyang bilangguan. Bumagsak ang babae kaya sumugod si Kenji upang seluhin siya, ngunit malala siyang nasugatan sa nakaraang laban. Sinabi ni Snow sa lalaki na palagi niya siyang mamahalin at saka namatay sa kanyang mga bisig, habang si Kenji ay sumisigaw sa matinding paghihirap matapos makita ang kanyang kasintahan na nawala na ng tuluyan. Ang lahat ng mga kaluluwa ay nagsimulang bumalik sa mga tao nang sa wakas ay napagtanto nila kung sino ang kanilang tunay na tagapagligtas, ngunit si Kenji ay lumayo ng walang emosyon kahit gaano pa siya pinuri ng mga ito. Ibinalik niya ang kristal sa nararapat na lugar nito at ibinalik ang balanse sa pagitan ng mga kaharian. Ang hari ng lahat ng mga Diyos ay nag-alok sa kanya ng isang lugar sa langit, ngunit si Kenji ay tumanggi, napagtanto na ang mga Diyos ay walang iba kundi mapagkunwari sa huli. Siya ay tumalon sa ilalim ng mundo at nagbalik sa kanyang tunay na anyo, na sa wakas ay niyakap ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang demonyo. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!